ni Propeta Amos. Noong mga araw na iyon, si Amasias, ang saserdote sa Betel, ay nagsumbong kay Haring Jeroboam ng Israel. May binabalak laban sa inyo ang propetang si Amos, aniya, dahil sa kasasalita niya'y nagugulo ang bayan. Sinasabi niyang kayo'y mamamatay sa digmaan at dadalhing bihag sa ibang lupain ang mga taga-Israel. Pagkatapos, hinarap naman ni Amasias si Amos, bulaan kang propeta, magbalik ka na sa Juda, doon ka maghanap buhay sa pamamagitan ng iyong panghuhula. Huwag ka nang manghuhula rito sa Betel. Narito ang pambansang templo at dito sumasamba ang hari. Sumagot si Amos, hindi ako propeta, hindi ko ito hanap buhay. Ako'y pastol at nag-aalaga rin ng mga punong igos. Ngunit inialis ako ng Panginoon sa gawaing iyon at inutusang magsalita para sa Kanya sa mga taga-Israel. Kaya pakinggan mo ang sinasabi ng Panginoon. Pinatitigil mo akong manghula laban sa Israel at mga inapo ni Isaac. Dahil diyan, Amasias, ito naman ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon. Ang asawa mo'y magiging isang masamang babae sa lungsod at masasawi sa larangan ng digmaan ang mga anak mo. Paghahati-hatian ng iba ang iyong lupain at ikaw ay mamamatay sa isang bayang di kumikilala sa Panginoon. Ang mga taga-Israel ay dadalhing bihag sa ibang lupain. Ang salita ng Diyos. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang tuntuning ibinigay ng poon ay wastong utos, liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan yaong bungang idudulot. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti, isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya ay matuwid na kahatulan, kapag siya ang humatol ang pasya ay pantay-pantay. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais, higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit, matamis pa kaysa sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sariling bayan. Pagdating niya roon, dinala sa kanya ng ilang katao ang isang paralitikong nakaratay sa kanyang higaan. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Isinaloob ng ilang eskribang naroon, nilalapastangan ng taong ito ang Diyos, ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Alin ba ang mas madali? Ang sabihing, ipinatatawad na ang mga kasalanan mo, o ang sabihing, tumindig ka at lumakad? Patutunayan ko sa inyo na dito sa lupa, ang anak ng tao'y may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan." At sinabi niya sa paralitiko, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at umuwi ka." Tumindig nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isang mabiyayang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po, may dalawang klase ng katotohanan na medyo mahirap tanggapin para sa atin. No? Una, yung katotohanan tungkol sa ating sarili, at pangalawa, katotohanan tungkol sa ibang tao. No? Kapag may naririnig tayong katotohanan na para bang pinapaalam sa atin, ito bang kailangan mong gawin, ito ang kailangan mong ayusin,
para bang hirap tayong buksan yung ating sarili dun sa katotohanan na yon. Para bang ayaw nating mapakinggan, ayaw nating tanggapin. Kaya nga minsan napakadali para sa atin, ano ba yung nakikita niya o ako na naman na nakikita niya, ako na lang parati ang mali. Mahirap tanggapin kapag may pinapakita o may ipinupuna sa ating katotohanan tungkol sa ating sarili. At mahirap din tanggapin yung katotohanan din tungkol sa ibang tao. Bakit? Minsan kapag nakikita din natin ng ibang tao na umuunlad, may ibang tao na napopromote, para bang ang hirap tanggapin para sa atin. Para bang nandun tayo sa denial na hindi pwede yan, mas magaling ako sa kanya, bakit siya yung nabibigyan ng pagkakataon? At kung titingnan ho natin yung ating mga pagbasa, yan yung dalawang katotohanan na pinapakita at pinapaalaala sa atin. Paano tayo tumatanggap ng katotohanan tungkol sa ating sarili at paano din natin tinatanggap ang katotohanan tungkol sa ibang tao. Dahil kung tutuusin, kung titingnan lang natin yung mga limitasyon, kung titingnan lang natin na dapat mas magaling ako sa iba, kung titingnan lang natin yung ating pagkainggit, kaano pa tayo kabukas sa pakikinig sa mga katotohanan na iyon. Pero baka meron ding ipinapakita sa atin yung mga salitang iyan o di kaya yung mga katotohanan na iyan kapag ipinapakita sa atin. At ano yung mga bagay na iyon? Kung nakikita natin yung katotohanan sa ibang tao at nandun yung ramdam natin ng pagkainggit, baka mamaya hindi natin napapansin yung ating sariling kakulangan. Baka mamaya itinataas natin masyado yung ating sarili, masyadong nagiging bilib yung ating mga puso, nagiging bilib yung ating mga utak sa ating mga sariling kakayahan, at nakakalimutan din natin ano ba yung kakulangan ko. Ano ba yung mga pwede kong ma-improve? Ano ba yung mga bagay na pwede ko pang galingan o di kaya ay pwede ko pang ayusin sa sarili ko? At kapag nakikita din natin yung katotohanan tungkol sa ating sarili, at kapag para bang may hadlang tayong tanggapin yung mga bagay na iyon, gaano din ba tayo kabukas sa mga iniaakay sa atin o di kaya ay pinapaalaala sa atin? Nawa ito rin yung maging paalaala para sa atin. Dahil alam din naman natin na hindi ganun kadali tanggapin ng katotohanan. Lalo na kapag naramdaman natin kung ano yung pakiramdam sa ating puso kapag ito'y para bang hinahamon o di kaya ay binibigyan ng mga larawan na para bang nakakabagabag sa ating sarili. Katotohanan sa ating kakayahan, katotohanan tungkol sa ating sarili, katotohanan din tungkol sa ating kapwa. Mga bagay na sana ay maging bukas tayo sa pagtanggap. Nang sa gayon, maunawaan din natin ano ba ang kulang sa akin, ano bang meron sa iba, ano bang kagalingan niya, ano din ba ang kagalingan ko. At kapag naunawaan natin yung mga biyaya, yung mga talento at yung ating mga kakulangan, hindi tayo makikipagtunggali, hindi tayo makikipaglabanan, kundi alam din natin kung anong may aalay at may aalok natin para sa bawat isa. Narinig po natin ang salita ng Diyos, tayo na po ang bahalang kumilos.